Welcome back mga amigo sa aking channel. Ito ang bagong project natin ngayon kung paano to i-draft yung bagong design na to. Umpisa natin pagkatapos nito. Mayroon tayo ditong tila na 120 yung haba, 15 yung lapad. Ipupod lang natin ito para makuha natin yung center. Tapos ito naman yung combination natin. Ganon din ang haba, 120. Tapos 6 inches naman yung lapad. 6 inches ang lapad. Tapos idudugtong natin to dito sa kabilang side. Una, ipupod lang natin isang tupi lang para hindi lang tayo mahirapan mamaya. So itutupi na natin mga 1/2. Tapos, idudugtong na natin sa kabilang side doon sa mas malaki nating tila. Tapos, itatapping natin to, itutupi lang natin papunta sa ilalim para mabalot siya. Tapos, itatapping natin yung combination fabric natin. Doon tayo sa kulay puti magtatapping. Yan, nakatupi yan, hagip kailangan sa ilalim. Itatapping lang natin. Tapos magmamarking na tayo. Itutupi lang natin para makuha natin yung center. Dito tayo sa dolong-dolo umpisa magmarking papunta sa center. Dito tayo sa dulo mag-umpisa papunta dito sa center. Gaganyan lang natin. Una nating marking 6 inches. Tapos 2 inches para sa pleats distance, 3 inches naman para sa pleats. Ulit-ulitin lang natin hanggang sa center. 2 inches, 3 inches. 2 inches, 3 inches. 2 inches, 3 inches. 2 inches, 3 inches. Hanggang makadating tayo sa center. Tapos, tatanda natin yung center, markingan natin para malaman natin kung saan yung center. Dito naman sa kabila, ganun din. 6 inches yung unang marking. Tapos, 2 inches. Tapos, lahat 5 inches na. 5 inches. 5 inches. Hanggang sa center, puro 5 inches.
Tapos, tandaan din natin yung center. Yung pinakauna nating plates, papasadahan natin ng diretso. I-plates lang natin ng ganito. Kailangan pantay. Yung dulo. Yan. Tapos, pasadahan natin ng diretso. Magkabilang dulo, ganito ang gagawin natin. Yan. Yung 6 inches, gaganon mo lang. I-fold mo lang ng ganyan. Tapos, pasadahan ng diretso. Tatahiin natin ng diretso. Ganon din dito sa dulo. Yan. I-plates natin tapos pasadahan diretso yung magkabilang dulo. Tapos, plates na natin. Susundan lang natin marking natin. Ito yung 3 inches. Pupold natin papunta sa 3 inches. Tapos, ito naman yung 2 inches na distance. Ipupold natin papunta sa 3 inches. Yung tahi natin, isusunod lang natin dito sa top stitch natin. Doon tayo mag-plates sa tahi natin ng top stitch. Yan. Bali, ang distance niya 2 inches. Paling lahat papunta sa center. Yung una nating plates, papunta lahat sa center. Ito yung center. Kailangan pag nasa center na tayo, pasalubong naman, mula dito, papunta naman doon sa center. Pasalubong. Opposite direction tayo. Yan. Sundan lang natin yung marking natin. Yung 3 inches, yon ang itutupi natin. Yung 2 inches, yun ang distance ng plates natin. Lahat pasalubong. Yan. Dito naman sa kabila, pagpapatong-patongin lang natin yung marking natin. Kukunin natin marking natin, papatong lang ng ganito. Yan. Sama-sama lang. Mga 1/8 lang yung mga pagitan niya. Parang patong-patong lang. Yan. Wala siya masyadong distansya. Kunin mo lang yung tagpa 5 inches na marking. Basta lahat ng marking mo, yon ang dadamputin mo. Hanggang sa gitna. Lahat din ng paling nito ay papunta rin sa gitna. Yan. Pasadahan na natin. Bali, ito na yung gitna.
Tapos, pagdating mo sa gitna, opposite naman, bali sasalubungin mo naman papunta sa gitna. Yan. Parang ginawa lang natin kanina sa kabila. Patong-patungin lang natin. Kukunin lang lahat natin yung marking natin. Hanggang sa matapos natin hanggang dulo. Na, pag nasa dulo na tayo, ayusin na lang natin yung ilalim. Siguraduhin natin na mahagip lahat ng tahi. So, ganito na yon pag natapos. Ganito. Pwede nyo lagyan ng gitna ng bulaklak o ribbon. Kayo na bahala kung ano ilalagay nyo dyan. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe to my channel. Ang susunod po nating video ay ito. Itong side tail na to. Yan ang sunod nating project. At saka itong curtain rod band. Itong sa taas na to. Bali ang kabuuan na yan ay ganito siya.